Naghahanda ang totoong tao sa likod ni Nidothing para mag-record ng bagong video, inihahanda ang kanyang sarili, at isinusuot ang costume ni Nidothing. Habang nagpapatuloy ang Brave Olivine sa paglalakbay nito patungong Paldea at ginagawa ng Rising Vault Tacklers ang kanilang pang-araw-araw na gawain, biglang maingay na pumasok sina Roy at Fuecoco sa observation deck na ikinagulat ni Liko. Hinamon ni Roy si Liko sa isang laban dahil pareho na silang Pokemon trainer ngayon na masaya namang tinanggap ni Liko. Gayunpaman, ang laban sa pagitan ni Sprigatito at Fuecoco ay nauwi lang sa paulit-ulit na paggamit ng Leafage at Ember para salagin ang atake ng isa't isa, hanggang sa pareho silang mapagod ng husto at hindi na makapagpatuloy. Ipinatawag sila sa meeting room ni Fred na nag-install ng Rising Vault Tacklers app sa kani-kanilang mga Rotom phone at nag-install din ng Pokédex sa telepono ni Roy, na labis nitong ikinatuwa. Mani-verify ng app na ito ang kanilang pagiging miyembro ng grupo at nagsisilbing panggrupong mensahe para sa mga miyembro nito, bagaman masyadong nasasabik si Roy sa kanyang bagong Pokédex kaya hindi niya gaanong napansin ang paliwanag ni Fred. Umaasa siya na balang araw ay may register niya ang Black Rayquaza sa kanyang Pokédex, bagaman wala pa siyang ideya kung saan mag-uumpisang hanapin ito. Iminungkahi ni Fred na humingi sila ng tulong kay Dot, ang pamangkin ni Murdoch at ang huling miyembro ng kanilang grupo. Kaedad lang siya ni Liko at Roy, at siya pa nga ang bumuo ng app na ginagamit nila, ngunit palagi siyang nag-iisa at bihirang makita. Dahil siya ang responsable sa pangangalap ng impormasyon para sa grupo, baka sakaling matulungan niya sila. Pagpunta nila sa kwarto ni Dot, narinig ni Liko at Roy ang theme music ni Nidothing na nagmumula sa loob, kaya naisip nilang baka nanonood siya ng isa sa mga video nito. Kumatok si Roy sa pinto at humingi ng payo kung paano hahanapin si Rayquaza, ngunit sa halip na sumagot, lumabas si Quaxly mula sa isang maliit na lagusan sa pinto. Sinamantala ni Roy ang pagkakataon para subukan ang kanyang Pokédex sa pamamagitan ng pag-scan kay Quaxly, bago niya napansin ang isang mensaheng nakadikit sa dibdib ng duckling Pokémon. Pagkabukas nito, nakita niya ang isang guhit nilang dalawa ni Fuecoco matapos matalo sa isang laban. Kahit na medyo bastos ang naging dating nito sa kanila, naintindihan ito ni Liko dahil bago pa lang sila sa barko. Bukod dito, nagbigay rin ng ideya ang mensahe kay Liko, kaya pinuntahan nila ni Roy si Fred para magpatulong sa pagsasanay. Alam ni Roy na kailangan niyang maging mas malakas kung umaasa siyang mahuhuli niya balang araw si Rayquaza, habang gusto naman ni Liko na maprotektahan ang mga taong mahalaga sa kanya kung sakaling magpakita muli ang mga explorer para nakawin ang kanyang pendant. Pumayag si Fred rito at nagtipon-tipon ang grupo sa wing deck. Noong una, akala nila ay gagamitin ni Fred ang kanyang Charizard para sa laban sa pagsasanay, ngunit mula sa isang nakakagulat na kislap ng kidlat sa kalangitan, pumasok sa field si Captain Pikachu na piniling maging kalaban ni Liko at Roy. Inihayag ni Fred na mananalo si Liko at Roy kung makakatama sila kahit isang beses man lang kay Cap. Naisip ni Roy na mukhang madali lang ito, ngunit sa kabila ng kaliwat kanang pag-atake ni Sprigatito at Fuecoco, kinailangan lang kumiling ng kaunti ni Cap sa magkabilang gilid para iwasan ang lahat ng ito. Nagmungkahi si Liko ng combo attack, kung saan bubulagin ni Sprigatito si Cap gamit ang Leafage habang susugod naman si Fuecoco gamit ang Tackle. Gayunpaman, madaling naiwasan ni Pikachu ang ataking ito tulad ng mga nauna, gamit ang Double Team para gumawa ng maraming peking kopya ng kanyang sarili. Hindi nagtagal, napagtanto ni Liko ang pattern ng Double Team ni Cap nang makita niyang umaatras ito ng pazigzag. Gamit ang kaalamang ito, pinabagsak ni Sprigatito at Fuecoco ang mga kopya ng paisa-isa, hanggang sa ang tunay na lang ang natira. Sinubukan ni Sprigatito na gumamit ng Scratch, ngunit umiwas muli si Cap sa pamamagitan ng pagtalon sa ere. Naghanda si Liko at Roy na umatake muli pagbaba niya, ngunit laking gulat nila na paglapag ni Cap, nakatulog na ang kanilang mga Pokemon dahil sa labis na pagod, na nangangahulugang tapos na ang laban. Matapos ang laban, inalok ni Murdoch ng pananghalian ang lahat. Napansin ni Liko kung paanong may kani-kanyang paboritong lasa ang bawat isa, halimbawa, gusto ni Sprigatito ang mapapait na pagkain, habang parehong gusto ni Roy at Fuecoco ang maaanghang. Pagkatapos nilang kumain, sinabihan ni Fred sina Liko at Roy na maglaban at alalahanin ang mga natutunan nila sa naging laban nila kay Cap. Matyagang hinintay ni Liko na umatake si Fuecoco, ngunit nang walang ginawa ito, napagpasyahan niyang siya na ang mauna, at nag-utos ng isang Scratch. Iniwasan ito ni Fuecoco at gumanti ng Tackle na iniwasan din ni Sprigatito. Napagtanto ni Liko at Roy na iba na ang estilo ng labanang ito kumpara noon, sa halip na mag-utos lang ng mag-utos ng mga atake nang hindi man lang tinitingnan ng kalaban, ngayon ay bumabase na sila sa mga galaw ng kanilang kalaban, isang aral na hindi sinasadyang natutunan nila mula sa laban nila kay Cap. Nagpalitan pa ng ilang mga atake ang parehong Pokemon bago mag-utos si Roy ng isang pamatay na atake gamit ang Ember.
Inutusan ni Liko si Sprigatito na lampasan ito, ngunit laking gulat niya nang tumakbo ng napakabilis si Sprigatito, iniwasan ng fire-type na atake at bumangga kay Fuecoco, na nagpatumba rito at naging dahilan upang manalo si Liko. Kinilala ni Fried ang bagong atake bilang quick attack, at parehong nagpasalamat sina Liko at Roy sa kanya at kay Cap para sa pagtulong sa kanila. Nakipag-fist bump din si Roy kay Liko, nangangakong siya naman ang mananalo sa susunod nilang paglalaban. Bigla na lang nakatanggap ng mensahe si Roy na nagmula pala kay Dot, kaya pumunta ulit sila ni Liko sa pinto ng kwarto nito. Nang kumatok sila, lumabas muli si Quaxly na may dalang papel. Sa pagkakataong ito, naglalaman ng mensahe ng isang guhit ni Rayquaza at ng isang lugar na nakilala ni Liko bilang Paldea, na nangangahulugang naroroon si Rayquaza sa mga oras na iyon. Tuwang-tuwang nagpasalamat si Roy kay Dot at tumakbo paalis, habang nagpasalamat din si Liko at umasang mas makikilala pa niya ito. Habang naglalakad palayo si Liko mula sa kwarto ni Dot, ipinakita ang costume ni Nidothing sa ibabaw ng kama ni Dot. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising sina Roy at Fuecoco at naabutan nila sina Fried at Murdoch sa kusina. Bubuksan na sana ni Murdoch ang isang secret cabinet nang maramdaman ni Fried na may taong paparating. Nang makita si Roy sa labas ng pinto, pinabalik ito ni Fried sa kwarto nito at sinabihan si Murdoch na wala ng ibang tao. Tiningnan ni Murdoch ang isang plato ng mga donut, ngunit nakakalungkot na hindi man lang nakain ang mga ito, kaya sina Murdoch at Fried na lang ang kumain. Sinabihan ni Fried si Murdoch na huwag sumuko, habang lihim namang nakikinig si Quaxly sa kanilang usapan. Kinaumagahan, nag-almusal ang Rising Volt Tacklers. Napansin nila ang bakanting upuan ni Dot, at ipinaliwanag ni Fried na kailanman ay hindi ito naging interesadong sumabay kumain sa iba pang miyembro ng grupo. Kadalasan, ang kinakain lang nito ay mga masusustansyang gummy. Gayunpaman, nagplano si Murdoch na magluto ng masarap na pagkain para magustuhan ito ni Dot. Napansin ni Molly na madaling nauubos ang kanilang supply ng pagkain kamakailan, partikular na ang asukal, mumu milk, mantikilya, at mga pinatuyong prutas. Dahil dito, naniwala ang mga babae na may palihim na gumagawa ng mga matatamis ng lingid sa kaalaman ng lahat. Agad nilang pinaghinalaan si Murdoch. Nang sabihin naman ni Fried na walang mareresolba ang paninisi, nagsimula na rin silang maghinala sa kanya. Kinakabahang pumayag sina Fried at Murdoch na pumunta sa isang bayan upang mamili ng kanilang mga supply, kahit na mga hulugan ito ng pagkaantala ng kanilang paglalakbay. Habang hinihintay na makarating ang Brave Olivine sa bayan, dumalo naman si Liko sa kanyang online class. Nakipagkwentuhan siya sandali kay Ann bago magsimula ang klase. Pareho silang nasabik sa paparating na livestream ni Nidothing dahil ito ang unang pagkakataon na magkakaroon muli nito pagkalipas ng ilang panahon. Samantala, dumalo naman si Roy sa kanyang sariling online class sa wing deck. Pagkatapos ng klase, nilapitan siya ni Fried habang sinusubukan nitong tumingala sa kalangitan upang silipin kung makikita niya si Rayquaza. Sinabihan siya ni Fried na tumingin pa sa itaas. Tumawa si Fried nang matumba si Roy sa pagsubok na gawin ito at ipinaliwanag na nakatira si Rayquaza sa kaitaasan ng stratosphere na mas mataas pa sa pinakamataas na ulap. Sinabi niya kay Roy na layunin nilang maabot ang mga hindi pa nadidiskubreng lugar na tulad nito. Gayunpaman, hindi niya napansin na umalis na pala si Roy upang tingnan ang paparating na kalupaan. Nang dumaong sila sa bayan, nagmungkahi si Fried na magbato-bato pick sila upang mapagdesisyonan kung sino ang magbabantay sa barko. Medyo kinabahan si Liko dahil nakatuon sa kanya ang pagiging palaban ni Roy. Gayunpaman, lahat ay naglabas ng papel maliban kay Roy na naglabas ng bato, kaya siya ang natalong magpapaiwan sa barko. Habang papunta ang iba sa bayan upang bumili ng pagkain, nakiusap si Roy kay Liko na palitan muna siya sa pagbabantay. Masayang tinanggap ni Liko ang pakiusap ni Roy dahil naisip niyang magkakaroon siya ng oras para manood ng livestream ni Nidothing. Sinundan ni Roy ang Rising Volt Tacklers patungo sa bayan at namangha siya sa mga tao at Pokemon na unang beses pa lamang niyang nakita. Pinaalalahanan ni Molly ang lahat na bilhin lamang ang mga pangunahing pangangailangan dahil masyado na silang gipit sa budget para bumili pa ng ibang mga bagay. Samantala, nagplano naman si Roy na magtanong-tanong sa paligid kung may nakakita na ba kay Rayquaza. Nagsimulang gawin ni Liko ang kanyang mga nakatalagang gawain sa Brave Olivine, ang pagpapakain sa mga Pokemon, pagsasampay ng mga labahin, pagpapakain ng mga basura kay Mach, at pagkuskus ng deck. Pagkatapos, nagpa siya siyang sumilip sa secret cabinet na nabanggit ni Roy bago ito umalis. Ngunit nang buksan niya ito, napuno lang ng cream ang kanyang mukha matapos siyang atakihin ni Alcremie. Habang dismayadong pinupunasan ni Liko ang kanyang sarili, biglang tumawag si Murdoch na naging dahilan upang magpanik siya at matarantang humingi ng tawad. Naguluhan sandali si Murdoch bago niya sinabihan si Liko na may mga lunchbox sa barko na maaari nitong kainin kung sakaling magutom siya. Nagpasalamat si Liko bago ibaba ang tawag at naisip niyang hindi siya bagay sa mga sikreto at sa palihim na paggawa ng mga bagay.
Kinuha ni Liko at Ludlow ang kanilang mga lunchbox. Napansin ni Liko ang pangatlong lunchbox na para kay Dot, kaya napagpasyahan niyang dalhin ito sa kanya. Pagdating sa tapat ng kwarto ni Dot, kumatok si Liko sa pinto, ngunit walang sumagot. Tatalikod na sana siya para umalis nang marinig niya muli ang theme song ni Nidothing na nagmumula sa loob ng kwarto ni Dot. Dahil naisip niyang baka fan din ito ni Nidothing na tulad niya, muling kinatok at kinausap ni Liko si Dot. Gayunpaman, nang aayain na sana ni Liko si Dot na manood ng livestream ni Nidothing, nagulat at naguluhan siya nang bigla na lang sumigaw si Dot mula sa loob. Nang mahimasmasan si Dot at mapagtantong naririnig siya ni Liko mula sa labas, inakala naman ni Liko na sinusubukan lang siya ni Dot. Dahil dito, nagkwento si Liko sa kinakabahan at nahihiyang si Dot kung gaano niya hinahangaan si Nidothing, kung gaano karami ang kaalaman nito tungkol sa Pokemon, at kung gaano ito kasayang panoorin. Ginawa ni Liko ang lahat upang makipag-ugnayan kay Dot, ngunit bigla na lang itong nagpanik nang mapansin ang oras. Nang marinig ito, napagtanto rin ni Liko na mahuhuli na siya sa livestream. Bigla namang sinisi ni Dot si Liko dahil sa sobrang pagkataranta, at pinapaalis ito. Nagtanong si Liko kung bakit hindi kailanman ginusto ni Dot na makasama ang ibang Rising Vault Tacklers. Sinabi naman ni Dot na abala siya kaya wala siyang oras. Nirespeto ni Liko ang schedule ni Dot, humingi ng tawad sa pag-abala, at iniwan na lamang ang tanghalian nito sa tapat ng pinto. Habang naglalakad palayo si Liko, sumimangot si Quaxly kay Dot na sinusubukan namang manatiling nakatutok sa kanyang ginagawa. Hinawi ni Dot ang buhok na nakatakip sa kanyang mga lilang mata at isinuot ang costume ni Nidothing. Sa bayan, isang tindero ang gumagamit ng basahan upang pakinisin ang perlas ng kanyang spoink. Ipinagmamalaki niya na kaya nitong pakintabin ang kahit na ano. Gustong iwasan ni Fred ang pagbili ng wala sa listahan gaya ng ipinagbili ni Molly, ngunit nagtanong si Roy sa tindero tungkol kay Rayquaza. Sinubukan ng tindero na alukin si Roy na bilhin muna ang basahan. Nang subukang ilayo ni Fred si Roy, binanggit ng tindero na may isang binata at dalawang kasabwat nito ang nagtanong din sa kanya kamakailan tungkol sa isang itim na Rayquaza. Nang mapagtantong baka ang mga explorer ang tinutukoy nito, napilitan si Fred na bumili ng basahan kapalit ng karagdagang impormasyon. Samantala, naghanda na si Liko para sa livestream na nagsimula ng medyo late sa itinakdang oras. Nagsimulang magbasa si Nidothing ng mga komento mula sa kanyang mga fan hanggang sa nabasa niya ang komento ni Liko na humihingi ng payo kung paano makipagkaibigan, na labis na ikinagulat ni Liko. Sa sobrang pagkabigla na talagang binasa ni Nidothing ang kanyang komento, napasigaw ng malakas si Liko. Ang nahihiyang sigaw na ito ay umalingaw sa buong barko na ikinagulat din ni Nidothing. Nang makabawi, sinabi ni Nidothing na ang pakikipagkaibigan ay parang isang Pokemon battle, maaaring baguhin ng isang tao ang sitwasyon at subukan ng iba't ibang paraan upang magtagumpay. Naging inspirasyon ito kay Liko na masubukan pang kaibiganin si Dot. Sa kabilang banda, nakasagupa sina Roy at Fuecoco ng isang wild na Spearow. Gamit ang mga natutunan mula sa nakaraang pagsasanay, pinaiwas ni Roy si Fuecoco mula sa atake ng Spearow na pek sa tamang oras, at tinalo ito gamit ang Ember. Matapos mapanalunan ng laban, bumalik na sina Fred at Roy sa barko. Pagsapit ng dapit hapon, sinubukang magpasalamat ni Roy kay Dot para sa nakatulong nitong payo tungkol kay Rayquaza, matapos sabihin ni Liko na kinausap siya nito kanina. Pagkatapos ikwento ni Roy kay Liko ang tungkol sa nakalaban niyang wild na Spearow, nagmungkahi siya na maglaban silang dalawa. Inakala ni Liko na gusto ni Roy na maglaban sila sa tapat ng pinto ni Dot pero itinanggi ito ni Roy. Gayunpaman, matapos maalala ang payo ni Nidothing, nagdesisyon si Liko na maglaban na lang sila kung nasaan sila. Dahil sa ingay na kanilang ginawa, muli silang sinigawan ni Dot mula sa loob ng kwarto. Nasabik si Roy nang unang beses niyang marinig ang boses ni Dot at ikinwento niya rito ang tungkol sa nabiling basahan at sa wild na Spearow, ngunit hindi naging interesado rito si Dot. Tinanong ni Liko kung saan ba interesado si Dot at sumagot ito na nahihilig siya sa isang sinaunang Pokeball na naglalaman ng itim na Rayquaza, sa madaling salita, sa mga mahiwagang bagay na hindi pa nakikita ng kung sino man. Nang mapansin ang sinaunang Pokeball ni Roy pati na rin ang kanyang sariling pendant, sinabi ni Liko kay Dot na baka mas magkatulad sila ng interes kaysa sa inaakala nito, sabay tawa nilang dalawa ni Roy. Nang ikwento ni Liko kay Roy ang tungkol sa pag-atake sa kanya ni Alcremie gamit ang cream, na-excite si Roy at dali-daling pumunta sa kusina para tikman din ito. Nagpasalamat muli si Liko kay Dot bago naglakad palayo. Kahit naiinis pa rin siya sa ibang tao sa barko, nag-iwan pa rin ng marka kay Dot ang kabaitan ni Liko habang binabasa niya ang mensahe mula kay Murdoch tungkol sa bagong aklat ng recipe na nakuha nito. Pagsapit ng gabi, tuwang-tuwa si Murdoch nang malaman niyang kinain na rin sa wakas ni Dot ang mga donut na iniwan niya sa cabinet. Kinaumagahan, nagising sina Fred at Captain Pikachu dahil sa sinag ng araw habang may napansin naman si Pikachu sa abot tanaw.
Inilabas ni Fried ang kanyang teleskopyo at napangiti ng mapagtantong malapit na silang makarating sa Paldea.